Nagkakasakit na ang ilang mga rescuer sa Cagayan dahil sa pagresponde sa magkakasunod na bagyo. Pati mga residente pagod na sa kakalikas, kaya may mga naglatag na lang ng tent sa tabing kalsada kahit delikado. At mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, matapos manalasa ang bagyong Nika na nagpapabaha pa rin hanggang sa ngayon sa ilang lugar sa probinsya ng Cagayan, ay naghahanda ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGU sa posibleng epekto naman ng bagyong Ophel. Sa loob lamang ng mahigit isang buwan, 5 beses na nagpabalik-balik sa evacuation center si Aling Arlene kasama ang 5 anak mula sa Tuguegarao City. Dinala pa nila sa paglikas ang mga gamit sa bahay nang manalasa ang bagyong Julian. Pero natuto na sila matapos ang bagyong Christine, Leon at Marce. Nang lumikas dahil sa bagyong Nika, 3 bag ng damit, electric fan at mga banig, unan at kumot na lang ang dala niya. Wala ma'am, ganun talaga ma'am, wala kami magagawa kasi yun talaga ang tinitira namin kasi ma'am, talagang mababa ma'am. Halos 1 linggo namang walang maayos sa tulog si Anthony, kakamonitor sa baha. Kaya naman nagtayo na siya ng tent sa gilid ng kalsada at sa tabi ay ipinwesto ang mga alagang baboy at aso. Hirap talaga ma'am, kasi puyat ng kaway namin, pagod, walang tulog. Tapos magbuhat kami ng gamit namin sa bahay kasi binabaha kami palagi. Pati mga alagang baboy? Oo, pati kalabaw, yes ma'am. Ngayon, maghahanda pa sila sa bagyong Ophel. Kaya ang mga taga-barangay Bacolod sa bayan ng Alcala, kanya-kanyang tayo na rin ng tent. Pero hindi yan pinapayagan ng munisipyo sa gilid ng kalsada dahil delikado. At tatanggalin na natin yan. May mga evacuation center kasi tayo na doon sila dapat. Hindi pwede dito ma'am kasi delikado talaga. Kung darating yung hangin, matatangay nito. Halos walang santuhin ng pagkahapo na dumapo na rin kahit sa ilang rescuer na nagkakasakit na. Sunod-sunod kasi ang kanilang operasyon sa ilalim ng ulan o habang nakababad sa baha. May sipon, somehow pinoprovide natin sila ng mga supplements nila ma'am. Kaya ngayong may banta ang bagyong Ophel na inaasahang susundan pa ng bagyong papangalan ng Pipito, hiling ng mga rescuer ang pakikipagtulungan ng mga residente. Yung mga ayaw lumikas, yun lang ang problema. Pag lumakas na yung bagyo, saka sila magpa-rescue. Sa ngayon, nananatiling lubog sa baha ang maraming bahay, kalsada at tulay sa Cagayan. Bahagya nang humupa ang baha dito sa Barangay Sentro 10 sa Tuguegarao City. Maganda na rin po ang panahon at umaasa ang mga residente na unti-unti nang huhupa ang baha dito sa lugar. Pero sa kabila niyan ay hindi na muna pauuwiin pa sa mga bahay ang mga evacuee dahil sa nagbabadya po na epekto naman ng bagyong Ophel dito ho sa lugar. Sa mga oras na ito ay lubog pa rin po sa baha ang karamihan sa mga bahay at mga stalls dito ho sa lugar. Aabot na sa mahigit 25,000 individual ang nasa mga evacuation center. Vicky, pinag-iingat sa ngayon ng otoridad yung mga residenteng nakatira sa coastal barangays dahil naman sa banta ng storm surge. Samantala dito sa bayan ng Santa Ana ay nagpapatupad na ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation. Vicky? Malat ka na rin, Jasmine. Ingat kayo ha at maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, 2 bagyo na naman ang posibleng magsabay sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Simula po yan bukas, araw po ng Huwebes. Unahin po natin ang bagyong Ophel na unang makakaapekto dito sa ating bansa. Dahil po dyan nakataas na ang signal number 2, dyan po yan sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, ganoon din sa northern at eastern portions ng Isabela at pati na rin sa eastern portion ng Apayao. Aabot po ang lakas ng hangin dyan sa 88 kilometers per hour at mararamdaman po yan sa loob ng 24 oras at posible na po yung magdulot ng mga pinsala. Signal number 1 naman sa Batanes, ganoon din sa natitirang bahagi po ng Isabela, Quirino,
Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at ganun din sa northern portion ng Aurora. Dito naman posible po yung hanggang 61 kilometers per hour na lakas ng hangin sa loob ng 36 hours. Yan po ang babala sa lakas ng hangin at meron pa pong hiwalay na babala ang pag-asa sa mga malalakas sa pag-ulan. So simula po ngayon hanggang bukas po ng hapon, malalakas at mga matitinding pag-ulan ang inaasahan dyan po yan sa Cagayan at pati na rin sa Isabela. Katamtaman hanggang malalakas sa ulan naman, dito po yan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya at pati na rin sa Aurora. Mas titindi pa po ang mga pag-ulan sa Cagayan at Isabela. Intense to torrential o yan po yung mga matitindi at halos walang tigil na mga pag-ulan bukas po ng hapon hanggang sa Biyernes. May mga malalakas sa ulan din dito sa Ilocos Norte at pati na rin po sa Apayao, ganoon din dito sa Abra, Kalinga, Mountain Province at pati na rin po sa Ifugao. Paghandaan din po ang posibleng storm surge o yung daluyong na aabot hanggang sa 2 o 3 metro ang taas. Diyan po yan sa may Aurora, Ilocos Provinces, Batanes, ganoon din po sa may Cagayan at pati na rin sa ilang bahagi po ng Isabela. Huling namataan ang mata ng Typhoon Ophel, 480 kilometers, silangan po yan ng Baler, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour at yung pagbugso po niya nasa 150 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, posible pa rin po itong tumama o maglandfall dito sa eastern coast ng Cagayan o kaya naman po dito sa Isabela bukas po ng hapon. Saka po nito tatawirin itong Luzon Strait hanggang sa dito po makarating yan sa may bahagi po. Maaari po itong dumikit o maglandfall din sa may Babuyan Islands. At by weekend mga kapuso, pwede pong magbago ang direksyon nito. Yan po yung unti-unting magre-recurve patungo po dito sa may silangang bahagi ng Taiwan. Base naman sa datos ng Metro Weather, concentrated po talaga yung mga malalakas sa buhos ng ulan. Dito po yan sa may Northern Luzon, pati na rin sa ilang bahagi po ng Central Luzon. May mga pag-ulan din dito po yan sa Quezon, ganoon din sa Bicol Region, ilang bahagi po ng Mimaropa, Northern Samar, at sa natitirang bahagi po ng bansa gaya na lang ng Metro Manila, posible rin po ang mga pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon o gabi. Sa posibleng pagtama sa lupa ng Bagyong Ophel bukas, ang pagpasok din sa PAR bukas ng gabi ng isa pang bagyo na tatawagin po natin na Bagyong Pipito. Ayon po sa Pag-asa, posibleng mas mababa po ang maging pagkilos nito kumpara sa naging galaw ng mga naunang bagyo na paangat po kaagad ang tumbok. Dahil daw po yan sa paggalaw at paglakas po ng high pressure area dito sa bandang Japan na nagsisilbi pong harang dito sa magiging Bagyong Pipito. At kung magtuloy-tuloy po yan, posible na tumama o dumikit itong Bagyong Pipito, dyan po yan sa may Eastern Visayas o di kaya naman sa may Southern Luzon area by weekend. Pero dahil malayo pa po ang bagyo, posible pang magbago ang pagkilos ito. Depende po doon sa high pressure area at ganoon din sa posibleng pagpasok ng amihan season. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nag-alok na ng pabuya ang isang pamilya sa Valenzuela laban sa kaanak nilang bumaril sa sarili niyang kapatid at pamangkin. Ang ugat, agawan sa ari-arian. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Papatayin kita eh. O, pati ano, papatayin mo. Ang anak mo ba? Papatayin mo, magiging ka ng nagagalit. Hindi! Wag, gawin ko! Ang nahulikam na pagtatalo ng magkapatid na ito, nagsimula sa palitan ng maaanghang na mga salita. Hanggang sa nagmurahan at naghamunan. Masakit yan. Masakit yan, ha? Masakit yan. Pag ako didimanda kita. At saka humantong sa puntong ito. Patay ka na! Sinubok na awatin ng mga kaanak ang nag-aaway na magkapatid
pero nauwi pa rin sa barilan ang sigalot. Ang krimen naganap noong November 2022 sa loob ng compound sa Barangay Marulas, Valenzuela. Ang namaril, si Ernesto Santos de Guzman na pinaghahanap pa rin ngayon ng pulisya. Ang suspect kinasuhan ng double murder. Ang kanya namang pinagbabaril, kanya mismong kapatid at anak nito. Hindi namin ipakikita ang mukha ng mga biktima alinsunod sa request ng pulisya. Nakita natin dun sa video na pinagbantaan at saka trenet niya talaga yung kapatid niya. Very clear yung audio niya na tapos ka na at papatayin kita. Ang motibo ayon sa investigasyon, away sa ari-arian ng kanilang pamilya. Long time grudge. That is approximately 5,000 square meters. The wanted would like to get all this land. Ang pamilya ng mga biktima, katuwang ang Valenzuela LGU at pulisya, nag-alok ng 800,000 pesos na pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng informasyon sa kinaroroonan ng suspect. We are appealing to the public for any information or tip that could lead the possible arrest. Sa ating wanted person na si Ernesto de Guzman, sana ay kung mabibigyan kayo ng pagkakataon ay makipagtulungan na lang kayo sa ating kapulisan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Natagpo ang walang buhay sa tuba sa Benguet. Ang nawawalang empleyado ng UP Diliman na aming iniulat dito sa 24 oras. Malagim ang ikinasawi ng biktima batay sa isinagawang mediko-legal at otopsiya. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. July 2024 nang umere sa 24 oras ang pag-aresto ng mga ahente ng NBI-NCR sa 38 anyos na nobyo ni Irene Melican. Ang suspect ang itinuturong dumukot kay Melican, empleyado ng UP Diliman na huling nakitang buhay noong Hunyo. Na-recover ang cellphone, credit card at sasakyan ng biktima pero di nakita ang kanyang katawan. Pagkalipas ng 5 buwan, nakita na ng NBI si Melican na wala ng buhay sa Tuba, Benguet. Na-recover ang kanyang labi na walang saplot at may mga sugat sa katawan. The conduct of the DNA was done with the Tuba Benguet Police, and the DNA matched dun sa samples or the reference materials taken from the parents of victim Irene Melican. Nagkaroon kami ng closure na ito talaga yung taong hinahanap namin who was earlier kidnapped by her boyfriend. Ayon sa NBI, magkasama ang suspect at ang biktima noong Hunyo sakay ng SUV ni Melican. Namataan sila sa Agoo, La Union bago tumulak papuntang Benguet. Base sa medical legal ng PNP at re-autopsy ng NBI, naging malagim ang pagkamatay ng biktima. She died of traumatic blunt injuries to the chest and to the neck. Further, NBI was able to establish na meron siyang broken ribs to the left side of the body. So she suffered a very painful death. Pinasok din ng NBI ang bahay ng suspect sa Pateros kung saan bumungad ang sangkaterbang nakakahon na ahas at mga daga, mga personal na gamit ng biktima at gamit ng ibang tao. The NBI will move forward with this case. We will try to establish kung saan talaga ito eksakto pinatay at kung sino-sino ang pumatay, kung ilang katao ang pumatay. As it is now, the NBI Director Judge Jaime Santiago is still on top of this case. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Iginiit ng kampo ni retired Police Colonel Royina Garma na walang problema sa visa nito nang umalis sa Pilipinas bago harangin sa Amerika dahil sa kanseladong visa. Iginiit din ng kanyang kampo na walang kaso sa korte laban kay Garma. At nakatutok si JP Soriano.
Palaisipan pa rin sa pamilya at abogado ni retired Police Colonel Royina Garma kung bakit pinigilan ang pagpasok niya at ang kanyang anak sa Amerika. Wala umanong rasong kansilahin ang visa ni Garma dahil walaan nilang kasong isinasampa sa kanya sa korte. Ang tanging hinaharap niya ay ang pagkaka-cite in contempt sa kanya ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa Duterte drug war. When she was allowed to fly, we thought that it is already okay. Kasi wala namang problema Wala namang problema na sa visa niya. So, she was able to fly. Then when she landed there, yun, inimbestigahan na naman siya uli. Pero paglapag sa San Francisco sa Amerika, hinarang ang mag-inang Garma at isinailalim sa kustodiya ng United States Customs and Border Protection o USCBP. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Consulate General sa San Francisco sa US authorities ayon sa Department of Foreign Affairs. November 4 nang i-release mula sa pagkakadetine sa Kamara si Garma. Inakusahan siya ng pag-utos sa pagpatay kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Paratang na pinabulaanan ni Garma. Ang inamin niya ay ang utos umano sa kanya ni dating Pangulong Duterte na ipatupad ang anyay Davao model ng drug war sa buong bansa. Sa ilalim anya nito, may pabuya ang mga pulis na makakapatay, bagay na pinabulaanan naman ni Duterte. Sa kabila ng mga yan, iginiit ng abogado ni Garma na hindi magtatago sa Amerika ang kliyente. Matagal na anyang plano ni Garma na bisitahin ang kanyang mga kaanak sa Amerika at saglit na magpahinga mula sa matinding pressure na kinakaharap dahil sa mga nalalaman niya. At sakaling may reklamo raw na ihain laban kay Garma, ay mas gugustuhin anya nito na sumagot sa korte sa Pilipinas. That is very crucial. So we have to submit her counter affidavit. That's why it is very sure that she will come back. Wala pang tugon ng Bureau of Immigration sa mga tanong kung bakit nakansela ang US visa ni Garma. Bagamat Amerika ang may otoridad kaugnay niya sa tingin ng kanyang abogado. Sa kanila, siguro maybe if there is a case already, if a person is facing investigation already, even if there is no case yet, ay hindi na siguro maganda sa kanila. So probably that is the reason, JP, kaya medyo ni-red tag nila yung kanyang visa. Maging si Justice Secretary Crispin Lemudia, wala pa rin kumpirmasyon kung bakit kinansela ang US visa ni Garma sa Amerika. Pero dati na rin daw na-hold sa Japan Airport sa isang connecting flight papuntang Amerika si Garma. Kinumpirma ito ng abogado ni Garma, pero nangyari raw ito bago pa ang pagdinig ng Quad Committee at inakalang wala na ring problema. Nauna nang sinabi ng DOJ na handa silang ilagay sa Witness Protection Program si Garma pagbalik niya ng Pilipinas. Nakatakdang humarap sa pagdinig sa Senado at Quadcom si Garma pagbalik niya. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Higit sa naunang pagtadya ang bilang ng sunod-sunod na bagyong pumapasok sa bansa ngayong Nobyembre. Higit din sa kalahati na ng pondo para sa ayudang pagkain ang naubos. 2 bagyo na ang nakararaan. May pagkukunan pa ba ng pondo hanggang Disyembre? Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito, muntik na malunod. Buti nakahawak sa may tali. Nasagip ng mga otoridad sa Amulong, Cagayan ang lalaki ito sa Cagayan River. Lasing ata, para nakainom. Muntik siyang malunod nang tangkaing kunin ang mga inaanod na kahoy sa ilog. Kaya paalala nila, sumunod sa mga abiso. Sa Tuguegarao City, critical na ang level ng tubig sa Buntun Bridge na umabot sa 11.3 meters ngayong araw. Pinaiiwas munang umuwi ang mga residenteng nasa evacuation center. Naubos naman ang palay na aanihin sana sa susunod na buwan sa bahagi ito ng Tabuk City sa Kalinga matapos malubog sa baha nang dahil sa ulang dala ng bagyong Nika. Habang sa Quirino, limitado ang biyahe dahil sa maputik at madulas sa mga kalsada. May nasira pang tulay sa Aglipay at inaayos pa ang mga nasirang linya ng kuryente. Hanggang bukas, walang klase sa buong probinsya. Sa naunang forecast ng Pag-asa, 1 o 2 bagyo lang ang papasok sa bansa sa buwan ng Nobyembre. Pero kalagitnaan pala ng buwan, papasok na ang pang-4 na bagyo na tatawaging bagyong Pepito. Makakasabay niyan sa PAR ang bagyong Ophel. Nakahapon naman ay nakasabay ang bagyong Nika.
Ang masaklap, halos iisang direksyon at pare-parehong lugar ang tinamaan, kabilang Cagayan, kung saan wala nang uwian o pabalik-balik ang mga nasa evacuation center. Since our red alert status has not been lifted since Christine, all the mayors must implement forced evacuation under such protocols. Mananatili po sila doon sa mga evacuation centers. Malaking gastos ito sa gobyerno. Sa pag-aaral GMA Integrated News Research, base sa datos mula sa 2024 national budget, para sa taong ito may inilaang 22.7 billion pesos na National Disaster Risk Reduction Management Fund para sa mga ahensyang tutugon sa sakuna tulad ng DSWD, DPWH at DOTR. 1.7 billion pesos dyan ay Quick Response Fund ng DSWD na pang buong taon na. Yun nga lang, sa 5 bagyo pa lang mula ng bagyong Christine, nasa 1 bilyong piso na ang nagastos para sa mga family food packs. Patuloy pang pinupuno ng panibagong food packs sa mga warehouse para sa mga susunod na bagyo. May natira po tayo so far na 100 million na standby funds. Obviously, hindi po 100 million na lang ang naiwan sa ating pondo for disaster response. But the good news, partner, is that mabilis po ang replenishment ng ating pondo when it comes to disaster response. Ang magandang balita, may 870 million pesos na dagdag na Quick Response Fund para sa DSWD bago matapos ang linggong ito. Siniguro yan ang Budget Department, alinsunod daw sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Sakaling magpatuloy ang tila parada ng mga bagyo, pwedeng kumuha sa natitira pang 7 billion pesos mula sa 13 billion pesos contingent fund. Pwede rin hilingin sa DBM na magamit ang unprogrammed appropriations o kaya sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit. Bagamat sabi ng Pag-asa, 1 o 2 bagyo lang ang inaasahan sa Disyembre. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi ang It Girl host ng Sparkle na si Janina Chang. Janina. Thank you, Miss Vicky, at good evening mga kapuso. Nagsama-sama ang 15 Sparkle singers sa ilalim ng banner ng Team Totoo para suportahan ang GMA Advocacy Project na bahagi ng eleksyon 2025. Sa pamamagitan ng kanilang collective creativity at passion, layon ng mga artist na mag-inspire ng iba na makibahagi sa electoral process tungo sa positibong pagbabago sa ating lipunan. Tinutukan yan ni Aubrey Carampel. Taong 2018 nang i-record ni Kapuso diva Aisel Santos ang kantang Panata sa Bayan sa United Kingdom na ginamit bilang anthem para sa eleksyon 2019. Aling mang sulok ng daigdig, aabutin. Makalipas ang 6 na taon, muli itong inawit ni Aisel para sa kampanya ng GMA Network na dapat totoo sa 2025 midterm election. Ngayong isa na siyang ina, mas nadagdagan ang kabuluhan ng kantang Panata sa Bayan para sa kanya. Mas gusto mong mapabuti ang kinabukasan nila. At sino ang gagawa nun? Sino maghahanda para sa kinabukasan nila? Tayo mga magulang nila. At may chance tayo to better their future. Nakasama ni Aisel sa pag-awit ang iba pang Sparkle singers na sina Anthony Rosaldo, Jessica Villarubin, Hannah Presilas, Garrett Bolden, Thea Astley, John Rex, Diana Castillo, Matt Lozano, Crystal Paras, Viana Ricafranca, Megan Dionisio, Gea Mesha, Kailin Alcantara. Serbisyong totoo, alay sa Pilipino. Miss Julie Ann San Jose. We have to use our platform para din, alam mo yon, yung may makakontribute tayo in our own little way para sa pag-encourage sa mga kapwa natin, ng mga kababayan natin na bumoto ng tama. Ang pagsasama-sama raw ng boses ng 15 Kapuso singers, mensahe rin ng pagkakaisa para labanan ng fake news at mas maging mapanuri at mapagbantay sa darating na eleksyon. Bilang isang
Pilipino din na nagmamahal sa bayan. Gusto ko na isa ako dun sa mga taong mag-i-inspire sa kapwa Pilipino natin na mahalin at maging tapat pa sa bayan natin. I'm more than happy kasi sa dami ng mga songs na na-record ko, isa to sa pinaka-meaningful yung sense ng song. Yung binibigay niyang mensahe sa mga kapuso natin. Ito yung naging way na maiparating namin sa mga tao na this upcoming elections na maging totoo tayo at mag-ingat sa mga fake news. Ngayon naman yung batch of singers naman yung makakasama namin, mga mas bata naman. Talagang nakakatuwa kasi they also, are participating sa ganitong klaseng campaign, sa ganitong klaseng advocacy. Laging masaya may kasamang ka-duet o sa grupo, and lalo na't mas bata sila, mas mulat na dapat kung bakit natin ginagawa yung mga ganitong bagay. Kasi gusto natin sa pamamagitan ng tinig natin iparating sa mga tao na pumili tayo ng tama para kasi ito sa bayan. Obligarang Bell, nakatutok 24 oras.